of course, sa Vatican o sa Holy See. Ano po? At siyempre, nasa kabilang linya na po natin ang ating Philippine Ambassador to the Holy See, Her Excellency Myla Grace Regina Macahilig. Magandang hapon po mula dito sa Pilipinas, Your Excellency Myla Grace Regina Macahilig. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ambassador? Okay, medyo nagfi-feedback. Meron na ba? Okay, sige. Subukan natin ulit at medyo ayusin lang natin inaayos lang po natin yung line of communication with Her Excellency Myla Grace Regina Macahilig, ang ating Philippine Ambassador to the Holy See. Ayan, alright, sige. Kanina ang kausap natin po si Father Dacalos para sa ating sa panig naman ng ating Filipino community. Ano po? At siyempre ngayon naman makikipag-ugnayan tayo mismo sa ating Philippine Embassy at para sa mga serbisyo ng ating Philippine Embassy sa Vatican o sa Holy See para naman sa ating mga kababayan na naninirahan, nagtatrabaho, nag-aaral, maging yung ating mga kaparian at mga sisters o madre na nandyan sa ating Holy See sa Vatican. Alright? Sige, okay na ba? Ready na ba? Wala pa. Sige, habang inaayos po natin ang ating linya ng communication, narito muna ang ilang paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Habang inaayos po natin ang linya ng komunikasyon with our Philippine Embassy sa Holy See, may paalala lamang po tayo dito, lalo-lalo na sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at lalo na dun sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa Singapore. Meron pong reminder dito para sa ating mga overseas Filipino workers.
lalo na yung gusto o may plano magtrabaho sa bansang Singapore, ano po, or mag-aral sa Singapore. Kailangan daw po sumunod kayo sa mga labor laws ng nasabing bansa. Nag-issue po kasi ng advisory ang Department of Migrant Workers o DMW in coordination with the Philippine Embassy sa Singapore ito pong Miyerkules dahil ika nga yung tinatawag na moonlighting. Meron po kasi tayo mga kababayan ngayon dyan sa Singapore. Ay, good morning nga, good day ba? Good afternoon kay Miss Betty Atinan, taga Singapore listener natin yan sa ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pero magandang hapon sa Tita Betty kung anong oras man ngayon dyan sa Singapore. Pero anyway, pinag-iingat po, sinasabihan po yung ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho, nag-aaral, o may balak magtrabaho sa Singapore na sumunod kayo sa labor laws ng bansang Singapore. Huwag po kayong yung tinatawag na moonlighting. Ang ibig sabihin po kasi ng moonlighting, yung nagsa-sideline ka. Suma-sideline ka. Halimbawa si Ate Susan. Ang trabaho ni Ate Susan is master control, 'di ba? Technician, broadcast technician. Magsa-sideline siya. 'Di ba? Nagsa-sideline siya sa bar. Sa bar. Halimbawa, barista. Kayo naman kung ano kagad ang iniisip nyo. Barista. Yan. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng barista? Di ba? O, di ba yung gumagawa ng, ano ba yun? Ng coffee ba yun? Di ba? Alak ba? Barista. Bartender. O, di ba? O, bakit hindi naman? May maganda naman si Tita Susan. Di ba? O, anyway. Ganun talaga eh. Naghahanap ka ng extra income para sa pamilya mo na ipapadala mo rin kasi sa Pilipinas. Di ba? Pero mahigpit po kasi ang mga labor laws sa Singapore. So, bawal po yung moonlighting, bawal yung suma-sideline, lalo na kung meron ka pong hawak na kontrata sa iyong employer. Meron kang pinirmang kontrata kasi ang kausap mo dyan, hindi lang yung employer mo, kundi yung gobyerno ng Singapore. So, pinagbabawal po yan. At pinapaalalahanan yung ating mga kababayan sa Singapore na wag po kayong mag-moonlighting dahil may nasampulan na pong isa tayong kababayan. Isang 53 taong gulang na Pilipina, isang household worker, ang nahuling nagmumoonlighting o suma-sideline bukod pa doon sa pinirmahan niyang trabaho at napatawan siya ng penalty. Ang penalty pinataw sa kanya 13,000 Singapore dollar. Around 579,000 pesos po yan. Hindi lang yan, pati yung kanyang employer, napatawan din ng penalty. Ayan. Kaya baka madamay pa yung employer nyo. So, paalala po yan. Pero huwag kayong mag-alala, makikipag-ugnayan kami sa ating Philippine Embassy sa Singapore para mas malinawan itong advisory na ito sa mga susunod na araw, lalo na sa ating programang Global na Tayo. Anyway, sa puntong ito, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating butihing ambassador, ating Philippine ambassador to the Holy See o sa Vatican. Of course, ang ating pong Philippine Ambassador, Her Excellency Myla Grace Regina Makahilig. Good afternoon po mula dito sa Pilipinas, Your Excellency Makahilig. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon, Mr. Ray. And sa mga taga-pakinig ng programa natin, it's been a while. Yes, it's been a while. General Conclave. Alright. It's a privilege and an honor to have you again with us dito sa ating programa sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright. So kanina, nakausap po namin, we had the opportunity to talk to Father Michael Dacalos. Isa po siyang priest, member ng Congregation of Missionaries of the Sacred Heart. At chaplain ng isang Filipino community sa Rome. Pero matanong ko lamang po, Your Excellency Makahilig, ang tanong lamang po is, how would you describe the relationship between the Philippine Embassy or our Filipinos living and working in the Vatican or the Holy See? How would you describe their relationship with the host country, meaning with the Vatican? Maraming salamat again for the opportunity to be in the program and to be able to present to you kung ano trabaho po dito ng Philippine Embassy to the Holy See. Yung question niyo po in terms of the relationship, I guess una siguro I want to start yung relationship ng bansa natin with the Holy See. I am very pleased to say na
It has been a very good, stable na relationship, knowing na most of the Filipinos are Catholics. And actually, next year po, magse-celebrate na yung 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations ng Pilipinas with the Holy See. Now, insofar as ang relationship ng the Holy See, Vatican as a host destination for Filipinos, technically po there's really just a few na mga Filipinos who are physically living and working in the Vatican, no? But of course, if you look at the Holy See, the Vatican is the seat of the Catholic faith, then we are talking of hundreds of thousands, if not millions, of Filipino priests and nuns who are part of the Catholic Church. All right. And So, I remember tinanong niyo rin po si Father Mike earlier kung anong assessment niya sa perception ng Vatican of the Yes. Filipino religious, no, yung members of the clergy. I think ang isa sa mga popular na sinasabi sa mga Pilipinos, as we all know nung time ni Pope Francis po, is tayo ang pumupuslit for the, di ba, yung joking term niya na we are nagdadala ng kontrabando. Okay. No, regardless kung how difficult the situations are, the Filipino Catholic have their Catholic faith as an anchor, and they bring that along to the countries na where they find themselves in. And naipapasa din nila not just to their families but to the communities that they have settled in the foreign countries that have adopted the Filipinos. wow. All right. Pero like I said, just to clarify, Your Excellency, iba po yung mga nagtatrabaho sa loob ng Vatican sa Holy See. Tapos iba pa rin yung mga Pilipino sa labas, because of course may Italy, Vatican is a state within a state, di po ba? And of course iba naman yung sa Italy, because we have a separate consular office or embassy sa Italy. Tapos iba rin yung sa Vatican. So once they leave, lumabas sila sa Vatican, sa border ng Vatican, they are already under the jurisdiction of another Philippine consulate or embassy. Tama po ba yun? Yes, well, so there are actually two embassies here. So kami po is the Philippine Embassy to the Holy See. And there is a Philippine Embassy to the Italian Republic plus other countries under its jurisdiction. So in terms of the Filipino community that is under our coverage, we're looking at the Filipino priests, nuns, and seminarians. Strictly speaking, Filipino priests, nuns, and seminarians who are working at or working with the Vatican, but that's actually a very small community po. So if you look at yung talagang Filipino na nagtatrabaho sa Vatican, in the different dicasteries there. Ang dicastery is like our executive department. So you have, of course, ang ating highest ranking is si Cardinal Tagle. Yes. And there are several other Filipinos who work sa different dicasteries doon. So, sa mismong opisina ni Cardinal Tagle, we have 2 monsignors. And I understand, I think there's a Filipino sister that will be coming in soon sa Secretariat of State na nila, yung parang foreign ministry nila. Diba meron na po tayong 4 na active na apostolic nuncios who are already deployed in their posts, and there's several other junior officers. By junior I say yung mga first secretary. Wow. Yung magiging nuncio eventually. These are Vatican diplomats na nasa post din nila. There's actually a young Filipino priest from the Archdiocese of Capiz who has just been deployed in Africa for his first posting. But Wow. mayroong isang Filipino Monsignor who is now based here after his recall from completing his tour of duty Yes. from New Zealand. Then you have meron tayong isang madre who is working at the dicastery for causes of saints. So, di ba sila yung
dicastery na in charge sa pag doon sinasubmit yung mga applications, proposals for magiging santo yung isang candidate, no? And then we also have one Filipino Agustinian. He belongs in the congregation kung saan nanggaling si Pope Leo, who is with the dicastery for consecrated life. So siya naman, ang dicastery naman nila is in charge of parang overseeing yung mga different congregations, different religious orders. And we also have actually a lay worker, to say hindi po siya pare or madre, who works with the dicastery for promoting integral human development. And kasama po niya is isang consecrated person, isang focolare. So, Your Excellency, may mga activities ba ang ating Philippine Embassy sa Vatican under your, of course, leadership? May mga activities ba tayo para, to keep that communication always in line with our Filipino communities? May mga, like I said, baka may mga problema silang kinakaharap o gustong idulog sa inyo, sa ating embahada. May mga nakakarating po ba sa inyo at yung mga activities ba ng ating embahada is actually, helping to reach out to them? Yeah, so that's like the ibang just like any other embassy, we would have activities geared towards the welfare and of course yung looking after the concerns ng mga community, so constituents ng Philippine Embassy to the Holy See. So whereas yung most of the embassies will be dealing with overseas Filipinos, diba, yung mga nagtatrabaho dito, mga migrants dito, ang Filipino community constituents ng embahada natin sa Holy See is of course yung mga pare, madre, or lay worker that are effectively affiliated with the Vatican or the Catholic Church here. So in terms of activities po, one, I believe yung embassy has been quite strong in terms of establishing itself as a point of contact for the community. So we have been trying continually to touch base with the different Filipino priests, nuns, and seminarians who are based here, and it's quite heartwarming to see them coming by the embassy every so often when they're around the area. We have also activities like catering to a particular group of religious, like we also have been doing mga International Women's Month activities natin with the Filipino sisters. Okay, mga dami pala mga activities na pinangungunahan po. Ang estimate ko ng embassy is we have about 2,500 Filipinos around in Rome. Alright, sige. Medyo nagkakaroon tayo ng nagkakaroon lang tayo ng problema. Alright, sige. Okay, narinig ko si Ambassador. Compared to mga madre kasi go out of their convents. Alright. Well, Ambassador, Makahilig, Your Excellency, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. We are very, very, of course, thankful, and we are very, very privileged and honored to have you again sa ating programa dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Thank you very much, Ambassador. I know the time difference, medyo malayo, and of course, talagang pinaglaanan po nyo ng oras ito. Kaya maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, Your Excellency. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Ray, and sa mga tagapakinig po ng programa. Thank you very much. More power po sa inyo, and God bless, Ambassador Myla Grace Regina Makahilig ng ating Philippine Embassy to the Holy See sa Vatican. Ayan, maraming salamat po. Okay, thank you very much sa lahat po ng ating mga sumusubaybay o sumubaybay sa ating programa ngayong araw na ito para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Umiiling si Ate Susan, hindi siya naniniwala sa akin, hindi siya naniniwala na ako yung naging sakristan ng aking kabataan. Ayan, hindi siya naniniwala. Parang sinabi mong hindi gwapo si Anthony Pimentel nung kabataan niya, at parang sinasabi mo ring hindi macho si Kuya Milo
Ikaw talaga, di ba? Pero sabi ko nga, di ba, you can wear, alam mo, pwede kang maging sakristan ng kabataan mo. You can wear the cloth, you can wear the sutana, but only few are called. Di ba? Only few are called. Ilan lang ang talagang tatawagin para sa totoong serbisyo. Yun po yun. Ano po? Okay. Pero at least na-experience ko yan. Okay? Anyway, maraming salamat po. Thank you very much kay Ate Susan, kay Sir Milo, and of course ating ating engineering supervisor, broadcast supervisor si Mr. Anthony Pimentel. And of course, ang ating sa Wirecast si Hero. Ayan, muntik na rin po magpari ito, kaya lang nadapa, nadulas, natauhan, parang ganun, ayan, oo. May nakita lang siyang dumaan, nawala na sa loob niya na magpapari pala siya. Okay, anyway. Si Justin naman, of course, yan. Mukha lang siya madre, pero hindi po siya madre. Ano po yan? Engineering student po ito. Ano po? And of course, ang atin pong producer for today, lagi naman, walang iba kundi si Stephanie Vicente Toledo. Stephanie Vicente. Ayan. Okay. Thank you very much, Steph. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga sumubaybay sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Don't forget, please like, follow sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.